Ina, patawad po. Hindi ko na kayang magsinungaling. Sa harap ng departure gate ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang mga salitang binitawan ng 23 estudyanteng taga-Canada habang sila'y nakaupo sa sahig at lumuluha ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang CNN, sa isang emergency live broadcast, ay nagpakita ng isang di kapani-paniwalang eksena. Sino ang mag-aakala na ang bansang kinikilala nilang maunlad ay ganito pala kahuli sa maraming bagay? Isang abot-kayang hot spring resort na nagkakahalaga lamang ng 700 piso at isang comfort room CR sa mall na higit pa sa malinis. Ang mga bagay na karaniwan lamang para sa mga Pilipino ay biglang yumugyog sa kanilang mga paniniwala at maging sa politika ng isang buong bansa. Bakit tumanggi ang mga piling mag-aaral mula sa Canada, isang miyembro ng G7, na bumalik sa kanilang mayamang bayan? Hindi ito isang simpleng problema sa isang field trip. Ito ang talaan ng 48 oras ng matapang na pagsuway ng isang dalagita na, matapos malaman ang katotohanan, ay hinarap ang sarili niyang ina na isang ministro. Tumatanggi kaming umuwi. 23 piling mag-aaral mula sa Canada, kabilang ang anak ng education minister, ay tumangging bumalik sa kanilang bansa matapos ang isang cultural exchange trip sa Pilipinas. Ang katotohanang natuklasan nila sa isang public hot spring resort at sa CR ng isang mall sa kahabaan ng highway ang naglantad sa lahat. Ito pala ang tunay na maunlad, sabi nila. Ang CNN, nag-live broadcast, Nobyembre 17, 2024, sa Vancouver International Airport. 23 na high school students ang sumakay ng eroplano patungong Pilipinas. Ang cultural exchange program na ito, na inorganisa ng Department of Education ng British Columbia, ay isang proyektong panggobyerno na naglalayong ipagmalaki ang kahusayan ng sistema ng edukasyon sa Canada. Ngunit, makalipas ang 2 linggo, bigla itong itinigil at walang isa man sa kanila ang bumalik ayon sa itinakdang petsa. O mas tamang sabihin, tumanggi silang bumalik. Ang grupo ng mga estudyante ay sama-samang tumanggi sa kanilang pag-uwi sa departure lobby ng NAIA at idineklara na nais pa nilang manatili sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay isinahimpapawid ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Ano nga ba ang sanhi ng hindi pa naririnig na paghihimagsik na ito na pinangunahan mismo ng anak ng Education Minister ng Canada? Ilalantad na namin ngayon ang talaan ng mga nakakagulat na pangyayari na sa loob lamang ng 48 oras ay nagpabago sa pananaw ng 23 estudyanteng ito. Mag-subscribe sa aming channel. Kung tatapusin ninyo ang panonood, tiyak na maiintindihan ninyo kung bakit sila nagsabing, ayaw na naming umuwi. Hello! Ako si Olivia Jones, 16 na taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Teka, kailangan ko munang sabihin kung sino ang aking ina. Siya si Carol Jones, ang Provincial Minister of Education. Sa simula ng Nobyembre 2024, isang opisyal na dokumento tungkol sa Philippine Cultural Exchange Program ang dumating sa aming paaralan. Ito ay isang 2 linggong programa para bisitahin ang Metro Manila, makipag-ugnayan sa mga Pilipinong mag-aaral, at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng dalawang bansa. Nag-apply ako ng hindi masyadong nag-iisip. Ang dahilan ko lang ay para makaliban sa klase ng 2 linggo. Ngunit, ipinatawag ako ng aking ina sa kanyang opisina. 8 Nobyembre, 6 ng gabi, sa opisina ng ministro sa biting palapag ng Legislative Building. Hawak niya ang aking application form. Olivia, napili ka para sa programang ito, sabi niya. Pero hindi ito isang simpleng exchange program. Ito ay proyektong ginawa ko, isang public relations project para ipakita ang kahusayan ng edukasyon sa Canada. Nainis ako. Ibig sabihin, gagamitin ninyo akong kasangkapan sa propaganda? Tumango siya. Kailangan mong pumunta doon, hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas, at ipakita kung gaano kaunlad ang Canada. May mga kasama kayong media mula rito. Tumutol ako. Gusto ko lang maglakbay. Ayaw kong masangkot sa isang political show, pero matigas ang aking ina. Hindi ito isang pagpipilian, Olivia. Ito ang iyong tungkulin. Bilang anak ng ministro, may responsibilidad ka.
At ganoon nga, napili ako bilang isa sa 23 estudyante. Sa katunayan, ako pala ang unang pinili at ang natitirang 22 ay isinunod na lamang. Naglaan ang gobyerno ng 150,000 para sa programang ito na higit sa 16,000 bawat estudyante. Gabi bago ang aming pag-alis noong Nobyembre 16, ibinigay sa akin ni Inay ang isang folder, 3 pahinang A4 na papel. Nakasulat doon ang misyon ko. Obserbahan at kumuha ng litratong ebidensya ng mga problema sa pampublikong transportasyon, sira-sirang pasilidad, at isyu sa kalinisan sa Pilipinas. Inilagay ko ang folder sa aking bag. Sa totoo lang, noong mga oras na iyon, naniniwala ako sa sinabi ni Inay. Akala ko, kahit umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, ang kanilang infrastruktura ay hindi pa rin kasing ganda ng sa Canada. Pagkatapos ng lahat, ang Vancouver ay isa sa mga most livable cities sa mundo. Nobyembre 17, 9 ng umaga, sa Vancouver International Airport. Nagtipon ang 23 estudyante, 3 guro, at 5 crew mula sa Provincial Public Broadcaster. Dumating si Inay sa airport at nagbigay ng talumpati. Kayo ang kumakatawan sa Canada. Ipakita ninyo ng may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Noon, hindi ko pa alam na bibiguin ko siya. O mas tamang sabihin, hindi ko pinangarap na makalipas ang 48 oras, ako mismo ang hihingi ng paumanhin mula sa kanya. Lumipad na ang Philippine Airlines Flight 117. Sa loob ng 2 oras na biyahe, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip, anong klaseng Olivia kaya ang babalik pagkatapos ng 2 linggo? Hindi ko pa alam noon na hindi ako babalik ayon sa itinakda. Nobyembre 18, 2024, 4:04 ng hapon, sa arrival lobby ng NAIA. Pagkatapos ng immigration, sumakay kami sa isang inarkilang bus. Ang aming destinasyon ay 1 oras ang layo, sabi ng aming driver. Si Kuya Jun. Mga bata, hihinto tayo saglit sa isang mall para mag-CR at magmeryenda, mga 15 minuto lang. Wala akong kamalay-malay. Mall? Akala ko ba rest stop lang? Sa Canada, ang mga hihintuan sa highway ay kadalasang gasolinahan lang na may maliit na convenience store at maruming palikuran. 5:55 ng hapon, pumasok ang bus sa parking lot ng SM Mall of Asia sa may baybayin. At doon, sa harap ko, isang tanawin ang nagpatulala sa akin. Rest stop ba talaga to? Sigaw ni Emily, ang kaibigan kong katabi ko. Hindi ba't isa itong higanteng shopping complex? Lahat kaming 23 na bumaba ng bus ay nakanganga. Isang dambuhalang gusali, malinis at organisadong parking, at makukulay na mga billboard. Ito ba talaga ang hihintuan sa highway? Naalala ko ang folder na bigay ni Inay. Obserbahan ang mga sira-sirang pasilidad. Ngunit ang nasa harap ko ay hindi sira-sira. Mas malinis pa ito kaysa sa mga disenteng restaurant sa Vancouver. Pagpasok namin sa ground floor, mas malaki pa ang aming pagkabigla. Mga kilalang fast food chains, sikat na coffee shops, isang malawak na food court, at mga tindahan ng pasalubong. Nakita ko ang mga presyo. Ang isang set meal ng lechon kawali ay $81.80, ang sinigang ay $8200. Sa Canadian dollars, halos $4 at $5 lang iyon. Sa Vancouver, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa $15. Pero ang tunay na sorpresa ay nasa CR. Sa entrance pa lang ng CR sa ground floor, hindi ako makapaniwala. May digital screen sa itaas na nagsasabing, Cubicles occupied, 5. Cubicles available, 18. No waiting time. Real time? Ipinapakita nila ang status ng mga cubicle ng real time. Dali-dali kong kinuha ang aking smartphone at kinuhanan ito ng litrato. Ngunit hindi ito ang ebidensyang gusto ni Inay. Dahil hindi ito problema, kundi isang inobasyon. Pagpasok ko sa loob, lalo akong namangha. Bawat cubicle ay may bidet. Ang mga lababo ay may automatic sensor. Ang sahig ay tuyo at walang bahid ng dumi. May sapat na toilet paper at sabon. Bukod pa rito, may hiwalay na changing station para sa mga sanggol at isang lounge para sa mga nagpapasuso. Habang naghuhugas ako ng kamay, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin.
Naguguluhan ako. Tama ba ito? Hindi ganito ang Asya na kilala ko. Naguguluhan ako muli ng Asya. Hindi ito ang itinuro sa media at sa mga aklat. Paglabas ko, abala ang mga kaibigan ko sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Lumapit sa akin si Miss Jennifer, ang aming guro. Olivia, hindi ba't kakaiba ito? Hindi ito rest stop. Para itong isang lifestyle complex. Tumango ako. At doon ko napagtanto, ang misyong ibinigay sa akin ni Inay ay mali sa simula pa lang. Pinahanap niya ako ng problema, pero wala akong makita. Nang matapos ang 15 minutong pahinga, bumalik kami sa bus. Ngunit ang kapaligiran sa loob ay tuluyan nang nagbago. Nag-uusap ang mga estudyante ng may pananabik. Sana may ganito rin sa mga highway natin sa Canada. Ang mga rest stop natin, gasolinahan lang talaga. Ang real-time monitor sa CR, grabe. Bakit wala niyan sa Vancouver? Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, simula pa lang ito. Ano kaya ang makikita namin pagdating sa sentro ng Maynila? At ano ang irereport ko kay Inay? Hindi ko pa alam noon na makalipas ang 48 oras, tatanggihan ko ang utos niyang umuwi. Nobyembre 18, 6:30 ng gabi. Dumating kami sa isang guest house sa Bonifacio Global City, BGC. Kahit sinabihan na kaming mag-ayos ng gamit at magpahinga, lahat kaming 22 ay nagtipon sa lobby, abala sa aming mga smartphone. Olivia, okay lang bang i-post ko sa Instagram ang mga litrato ng CR sa mall? Tanong ni Emily. Nagkibit balikat ako. Ano namang problema? Larawan lang naman yan mula sa biyahe. Hindi ko pa alam noon kung anong alon ang gagawin ng isang litratong iyon. Nag-post si Emily ng larawan ng digital screen ng CR sa Mall of Asia na may caption na, isang comfort room sa highway rest stop na may real-time availability monitor. Bakit wala nito sa Canada? Only in the Philippines. Bakit sa Canada wala? 10 minuto matapos i-post, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono ni Emily. Dumagsa ang mga likes. Naging 2,000 sa loob ng 30 minuto, 5,000 sa isang oras. Bumuhos din ang mga komento. Bumuhos din ang mga komento. Weh, di nga? Totoo ba yan? Kailangan ng Canada nito. Nakakahiya naman tayo. Ang iba pang mga kaibigan ko ay nagsimula na ring mag-post. Ang loob ng mall, ang food court, ang malinis na parking, lahat ay naging paksa ng kanilang mga post. Ang hashtag, Philippine Service Area at Why is Canada Falling Behind? 8 ng gabi, nag-post din ako. Alam kong nakafollow sa Instagram ko ang Facebook account ni Inay, pero wala akong nakitang dahilan para magtago. Ipinapakita ko lang naman ang katotohanan. Ang caption ko, unang araw sa Pilipinas. Lahat ng alam ko tungkol sa public infrastructure ay nagsisimula ng pagdudahan. Makalipas ang 30 minuto, tumawag si Inay. 5 pa lang ng umaga sa Vancouver, ngunit siguradong gising na siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig at seryoso ang kanyang boses. Iyan ay biased reporting. Ipinapakita mo lang ang magagandang bagay. Hindi ba't sinabi kong hanapin mo ang mga problema? Sumagot ako. Ina, ayokong magsinungaling. Ang nakita ko ay isang napakalinis at maayos na pasilidad. Wala akong makitang problema. Napabuntong hininga siya. Olivia, bata ka pa. Hindi ito simpleng biyahe. Nakataya rito ang tiwala sa ating gobyerno. Pagkatapos ng tawag, lalo akong naguluhan. Bakit mas mahalaga ang tiwala sa gobyerno kaysa sa katapatan ko? Bawal ko bang sabihin kung ano ang nakita ko? 6 ng gabi, humiling ng interview ang media team na kasama namin. 5 sa aming 23 ang napili. At kasama ako. Bilang anak ng ministro, inaasahan na iyon. Olivia, ano ang impression mo sa unang araw mo sa Pilipinas? Tanong ng reporter. Sumagot ako ng tapat. Nagulat ako dahil iba ito sa inaasahan ko. Lalo na ang kalidad ng mga pasilidad tulad ng nakita namin kanina, na tila mas mataas pa kaysa sa Canada. Nagbago ang ekspresyon ng reporter. Medyo mahirap i-broadcast yan, Olivia. Pwede bang maging mas neutral ka? Halimbawa, sabihin mong parehong may kalakasan at kahinaan ang dalawang bansa.
Umiling ako. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Hindi ba't iyon ang pagiging neutral? Naging awkward ang pagtatapos ng interview. At nang gabing iyon, habang nakahiga sa aking silid, nakatitig ako sa kisame. Kinabukasan, sasakay kami sa BGC bus. Ano kaya ang pagkakaiba nito sa SkyTrain ng Vancouver? Hindi tumigil ang mga notifikasyon sa aking telepono. Umabot na sa libo ang komento sa post ko. Karamihan ay mula sa mga taga-Canada. Ang anak ng ministro, nagsasabi ng totoo. Sa wakas, may isang tapat na tao. Olivia, ituloy mo lang ang pag-post. Doon ko napagtanto. Ang post ko ay hindi na isang simpleng travel photo. Ito ay naging isang political statement. At tinatahak ko na ang isang landas na salungat sa gusto ng aking ina. Nobyembre, 2, 2024, 10 ng umaga, nakatayo kami sa isang BGC bus stop. Ngayon, sasakay tayo ng bus papuntang market. Market! Ito ay isang karanasan sa pampublikong transportasyon, sabi ni Miss Jennifer. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Bus? Ano ang ipagkakaiba nito sa mga bus sa Vancouver? Sasakyan lang din naman ito. Mga bus, mga bus. Ngunit mula sa pagtap ng beep card, iba na ang pakiramdam. Una, ang bus ay malinis at malamig. Ang mga upuan ay komportable. Nang pumasok na kami sa bus, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Wow! May free wifi at charging ports dito. Sa Vancouver, swerte ka na kung may gumaganang aircon. Ipinaliwanag ni Miss Jennifer. Ang BGC bus system ay isa sa mga modernong sistema ng transportasyon dito. Mayroon itong mga itinakdang hintuan at sinusunod ang schedule. Pagdating ng bus, lalo akong nagulat. May digital screen sa loob na nagpapakita ng susunod na hihintuan. Next stop, market. Market. Estimated arrival, 2 minutes. Real-time na impormasyon. Sa Vancouver, ang mga display ay madalas na hindi tumpak. Dumating ang bus sa eksaktong oras. Ang biyahe ay tumatagal lang ng 5 minuto sa pagitan ng mga bus. Ang SkyTrain namin, kahit sa rush hour, ay 6 hanggang 7 minuto ang pagitan. Pagsakay ko, inilibot ko ang aking paningin. Ang mga pasahero ay pumipila ng maayos. Ang mga nakatatanda at may kapansanan ay binibigyan ng upuan. Sa Vancouver, madalas ay unahan. Sumigaw si Emily habang hawak ang telepono. Uy, ang bilis ng wifi. Libre pa. Sinubukan ko rin. Totoo nga. Ang bilis ng koneksyon habang papunta kami sa market. Market. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga anunsyo sa loob ng bus ay nasa Ingles at Filipino. Ang impormasyon ay malinaw at ang pinakakahanga-hanga ay ang mga tao. Kahit maraming pasahero, tahimik at maayos ang lahat. Pagdating namin sa destinasyon, lahat ng mga kaibigan ko ay manghang-mangha. Olivia, grabe to. Hindi maikukumpara ang bus system natin dito. Kinuha ko ang aking telepono at nag-live sa TikTok. Mabilis na umabot sa 3,000 ang mga nanonood, karamihan ay taga-Canada. Humarap ako sa kamera at sinabi, mga kababayan, kasasakay ko lang sa BGC bus dito sa Maynila. At sa totoo lang, hindi ito maikukumpara sa transportasyon natin sa Vancouver. 5 minutong pagitan, malinis, may free wifi, at real-time na impormasyon. Lahat ng ito ay standard dito. Bumuhos ang mga komento. Hindi ka pani-paniwala. Dapat tularan ito ng Vancouver. Ito ay isang kahihiyan para sa atin. Ngunit isang komento ang pumukaw sa aking pansin. Magagalit ang nanay mo dyan. Tama siya. Siguradong nanonood si inay ngayon. 7 ng gabi na sa Vancouver. At siguradong galit na siya. Ngunit hindi ko itinigil ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, sinasabi ko lang po ang nakikita ko. Ito ang katotohanan. At ito ang realidad na dapat nating malaman. Umabot sa 5,000 ang mga nanonood. At doon ko naintindihan. Wala nang atrasan. Nagsimula na akong magsalita ng katotohanang ayaw marinig ng aking ina. Nobyembre, Dablimi, 2024, 5 ng hapon.
Dumating kami sa isang hot spring resort sa Laguna. Bukal ng Buhay Hot Springs ang pangalan. Ngayong araw, isang espesyal na karanasan sa kultura ng paliligo ng mga Pilipino, sabi ni Miss Jennifer. Ito ay isang public resort, isang kakaibang lugar. Hindi ako gaanong umaasa. Isang pampublikong paliguan. Hindi ba't lugar lang ito para maligo? Ano ang pagkakaiba nito sa shower room ng public pool sa Vancouver? Nagbayad kami ng entrance fee sa pasukan. Dadyunagenda ang bawat tao. Halos 15 Canadian dollars. Kung iisipin na ang isang beses na pagpasok sa public pool sa Vancouver ay $7, medyo mahal ito, ngunit sinabi ng staff. Hanggang hating gabi po ang paggamit. Kasama na po ang lahat ng pools, cottage, videoke, at may kainan din po sa loob. Teka, hanggang hating gabi sa halagang $50 at pwede pang matulog pansamantala, hindi ko agad na-compute. Ang isang gabi sa isang budget hostel sa Vancouver ay hindi bababa sa $50, pero dito, sa halagang $15, pwede ka nang magpalipas ng buong araw. Pumasok kami sa resort. Ang ganda ng lugar. Maraming pools na may iba't ibang temperatura. May mga slides pa. Parang isang mini water park na may natural hot spring water. Sa public pool ng Vancouver, pool lang talaga. At ang nakakagulat, mayroon ding mga videoke machine sa bawat cottage na libreng gamitin. Matapos ang isang oras na paglangoy, nagtipon kami sa isang malaking cottage. Sumigaw si Emily. Olivia, tingnan mo ito. May mga nag-iihaw. Pwede tayong magdala ng sarili nating pagkain. Sinubukan namin ang lahat. Ang mainit na pool, ang malamig na pool, at syempre, ang pagkanta sa videoke. Laan ng gabi, nagtipon kami sa kainan ng resort. Ang menu, adobo, sinigang, inihaw na liempo. Ang presyo ay mula $150 hanggang $300. Kalahati ng presyo sa isang restaurant sa Vancouver. Umorder ako ng adobo at isang bote ng malamig na soft drink na tila perpekto pagkatapos maligo. Lampas hating gabi na, at ang ilang kaibigan ko ay nagpapahinga na sa cottage. May mga upuan at mesa kung saan pwede kang umidlip. Humiga ako sa isang silya at tumingala sa langit. $15 para sa lahat ng ito. Sa Vancouver, kung mananatili ka sa isang hotel, babayaran mo ang hindi bababa sa $100 at hindi pa kasama ang almusal o access sa pool. Doon ng madaling araw, hindi ako makatulog kaya naglakad-lakad ako. Nakita ko ang ilang kaibigan ko na nag-uusap pa rin. Sabi ni Mark, Olivia, grabe talaga to. Kahit ang mga mahihirap, kayang-kaya nilang mag-enjoy dito sa halagang $50. Sa Vancouver, ang mga homeless, walang mapuntahan kapag taglamig. Dito, sa maliit na halaga, pwede silang magpainit at maging komportable, idinagdag ni Emily. Hindi ba't ito ang tunay na public welfare? Isang lugar na accessible sa lahat. Hindi lang sa mayayaman. Sa Vancouver, lahat ay napakamahal, kaya't ang mga mahihirap ay hindi man lang makagamit ng mga pasilidad. Kinuha ko ang aking telepono at nag-post sa Instagram story. Isang larawan ng resort na may caption na $15 para sa buong araw ng hot springs, pahinga at kasiyahan. Bakit walang ganitong public welfare sa Vancouver? Makalipas ang 3 oras, isang emergency call mula kay inay. 10 ng umaga na sa Vancouver. Nanginginig ang kanyang boses. Olivia, tanggalin mo agad ang post mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Ang SNS mo ay kumakalat na sa buong probinsya. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako. Mahinahon akong sumagot. Ina, sinasabi ko lang ang totoo. Talagang mura at buong araw na magagamit ang resort na ito. Mayroon ba akong kahit isang bagay na isinungaling? Sumigaw si inay. Umuwi ka na agad. Kanselado na ang programa. Nobyembre 20, 2024, 7 ng umaga. Nag-aalmusal kami sa kainan ng resort. Nang biglang pumasok si Miss Jennifer. Seryoso ang kanyang mukha. Mga estudyante, mayroon akong importanteng anunsyo. Nakatanggap tayo ng utos mula sa Department of Education na itigil agad ang programa. Mamayang 6 ng gabi, sa NAIA, lahat tayo ay uuwi na.
Nagkagulo ang kainan. Po? Bakit biglaan? May isang linggo pa kami. Tumingin sa akin si Miss Jennifer. Olivia, direktang utos ito mula sa nanay mo. Dahil daw sa mga SNS posts mo, naging isyung politikal na, ginagamit na ito ng oposisyon laban sa gobyerno. Tumayo ako. Ma'am, hindi po ako uuwi. Ano? Gulat ang mukha ni Miss Jennifer. Hindi po ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Bakit iyon naging problema? Olivia, menor de edad ka. Kailangan mong sundin ang utos ng magulang mo. Pagpipilit ni Miss Jennifer. Ngunit umiling ako. Noon, tumayo si Emily. Hindi rin po ako uuwi. Tama si Olivia. Nakikita natin ang katotohanan. Bakit kailangan nating itago iyon? Tumayo rin si Mark. Ako rin po. Hindi ba't educational program ito? Natututo kami. Bakit kailangan itong itigil? 9, 1, 2, 3. Sa huli, lahat kaming 23 ay tumayo. Hindi kami uuwi. Natataranta si Miss Jennifer. Mga bata, ito ay group insubordination. Magiging malaking problema ito. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako. Ma'am, dapat din malaman ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung tunay na maunlad na bansa ang Canada, ano ang masama sa pagkatuto mula sa magagandang bagay ng ibang bansa? 10 ng umaga, isang video call mula sa opisina ng ministro. Si inay mismo. Nakaharap kaming lahat, Olivia, at sa lahat ng estudyante. Mukhang pagod ang aking ina. Ang inyong mga SNS posts ay lumikha ng malaking kaguluhan. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno at sinasabing niloloko namin ang mamamayan. Ang media naman, ibinabalita ang kahulihan ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, Ina, kasalanan po ba namin iyon? Nagsinungaling po ba kami? Natahimik si inay. At mahina siyang nagsalita. Hindi. Hindi kayo nagsinungaling. Ngunit naging sensitibong isyung politikal ito. Ang problema ay anak kita, ang anak ng ministro. Kung ganoon, gusto niyo po bang magsinungaling ako? Sabihin na ang maganda ay pangit, ang malinis ay marumi, at ang maunlad ay nahuhuli. Ipinikit ni inay ang kanyang mga mata. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, bumalik na kayo. Hindi ko na kaya ang problemang ito. Umiling ako. Ina, hindi po ako babalik. At kaming 23 dito ay pareho ng iniisip. Mananatili kami rito ng isa pang linggo para matuto. Natapos ang video call. At makalipas ang 3 minuto, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Breaking news sa CNN. Breaking. 23 Canadian students refuse to go home. Citing superior Philippine infrastructure. The Komansamdatma, Daalanga, the Komansamdanga, Daalangba na Manggakura, nagulat din ang BBC. Students defy minister's orders, political crisis in British Columbia. Habang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang TikTok Live. Mabilis na umabot sa 20,000 ang mga nanonood. Humarap ako sa kamera. Mga kababayan, kaming 23 ay nagpasya na hindi babalik sa Canada. Nais naming matuto pa dito. Nais naming malaman ang katotohanan at naniniwala kami na dapat din malaman ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Bumuhos ang mga komento. Ang tapang ninyo, ipaglaban ninyo ang katotohanan. Siguradong ipagmamalaki ka ng nanay mo. Ngunit ang huling komento ay mali. Hindi ako ipagmamalaki ni inay. Kasalukuyan siyang nahaharap sa isang krisis pampulitika. Nobyembre 20, 3 ng hapon. Nagtipon kami sa isang cafe sa BGC. Sinusuri ang mga balita mula sa buong mundo. Sa homepage ng CNN, kami ang top story. Canadian Students Rebellion Exposes Infrastructure Gap. Mas detalyado ang analysis ng BBC. What 23 teenagers discovered that shocked a nation. Pati ang The New York Times ay naglabas ng editorial. When students see what politicians don't want them to see. Sumigaw si Emily. Uy, nasa Time Magazine din tayo. Sa homepage,
Totoo nga. Malaki ang litrato ko sa Time na may pamagat na Olivia Jones, the 16-year-old who defied her mother for the truth. Habang binabasa ko ang artikulo, kumakabog ang dibdib ko. Ito ba talaga ang kwento ko? Nagsabi lang naman ako ng totoo. Ng hapon, pumasok si Miss Jennifer. Mga bata, malaking balita. Ang Prime Minister mismo ng Canada ay naglabas ng pahayag. Tiningnan namin ang screen ng laptop. Nagdaraos ng press conference ang Prime Minister. I salute the courage shown by Olivia Jones and the 23 students, sabi ng Prime Minister. They spoke honestly about what they saw, and it sends an important message to us. We must learn. Nagpatuloy siya. Inatasan ko na ang Education Minister na igalang ang karapatan sa edukasyon ng mga estudyanteng ito. Tutulungan natin silang makumpleto ang kanilang 2 linggong programa ayon sa plano. Naghiyawan ang buong cafe. Nanalo kami. Totoong nanalo kami, ngunit magkahalo ang aking damdamin. Hindi ito isang tagumpay. Siguradong nasa ilalim ng matinding pressure si Inay ngayon. 7 ng gabi, muling tumawag si Inay. Personal na tawag na ito. Olivia. Pagod ang kanyang boses. Nanalo ka. Nakialam na ang Prime Minister, kaya't matutuloy ninyo ang programa. Maingat akong nagtanong, okay lang po ba kayo, Ina? Mapait siyang ngumiti. Sa tingin mo ba okay lang ako? Hinihiling ng oposisyon ang pagbibitiw ko. Inaakusahan ako ng media na ginamit ko ang sarili kong anak bilang kasangkapang pampulitika. Bumagsak ang approval ratings ko. Patawad po, Ina. Taos-puso kong sabi. Napabuntong hininga siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ginawa mo ang tama. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Sa mga salitang iyon, halos maiyak ako. Ina, Olivia, sabi niya. Tingnan mo ang lahat ng dapat mong makita hanggang sa dulo. At ituro mo sa mga taga-Canada ang katotohanan. Kung gaano tayo nahuhuli. Kung gaano karami ang dapat nating matutunan. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng matagal. Kahit na malaki ang pinsalang politikal sa kanya, sa huli, kinampihan pa rin niya ako. 9 ng gabi, muli kaming bumiyahe. Ngayon, mula Maynila, papuntang Tagaytay. Huminto kami sa ilang mga rest stop sa SLEX. Muli, manghang-mangha ang mga kaibigan ko at kumukuha ng litrato. Ngunit ako, tahimik na naglakad-lakad at nag-isip, totoo ba ang lahat ng ito? Ang aming simpleng biyahe ay naging international news, nakialam ang Prime Minister at naharap sa krisis si Inay. Habang nakatingin sa mga bituin mula sa isang view deck, napagtanto ko, hindi ito isang simpleng biyahe. Ito ay isang tanong na inihagis ng 23 na teenager sa mundo. Tama ba ang lahat ng ating natutunan? Lahat ba ng nasa aklat ay totoo? Ano ang pamantayan ng isang maunlad na bansa? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 20, 2024. Eksaktong 1 linggo na kami sa Pilipinas. Sa mga araw na iyon, naranasan namin ang iba't ibang bahagi ng Maynila, ang LRT, mga bus, mga palengke, mga parke, at gabi-gabi, ipinopost namin sa SNS ang aming mga nakikita. Bakit ganito kalinis ang mga pampublikong banyo sa Pilipinas? Bakit napakaraming 24-hour convenience stores? Bakit ang pamasahe sa tricycle ay abot kaya? Bawat isa ay isang tanong. At kasabay nito, isang mensahe para sa Canada. Nang araw na iyon, 3 ng hapon, isang emergency hearing ang idinaos sa Legislative Assembly. Ang paksa, Public Infrastructure and Education System. At si Inay ang testigong ipinatawag. Nagtipon kami sa lobby ng aming guest house at nanood ng live broadcast. Walang awang inaatake ng isang miyembro ng oposisyon si Inay. Minister, inutusan ninyo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema sa Pilipinas. Ngunit sa halip, ang mga problema ng Canada ang kanilang natuklasan. Ano ang masasabi ninyo rito? Dahan-dahang tumayo si Inay. At tumayo sa harap ng mikropono. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang kanyang boses.
Binigyan ko ang aking anak at ang 23 estudyante ng isang mapanlinlang na misyon. Sinabi kong hanapin nila ang mga problema ng Pilipinas. Iyon ay hindi edukasyon. Iyon ay political propaganda. Natahimik ang buong kapulungan. Nagpatuloy si inay. At humihingi rin ako ng paumanhin sa mamamayan ng Canada. Naniwala ako na tayo ang pinakamaunlad, na ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay isang kayabangan. Kailangan nating matuto. Ano po ba ang dapat nating matutunan? Tanong ng mambabatas. Binuksan ni inay ang kanyang laptop at ipinakita sa screen ang aking Instagram post. Tingnan ninyo ito, isang real-time toilet monitoring system sa isang mall. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Mga bus na may libreng wifi at 5 minutong pagitan? Mayroon ba tayo niyan? Tumataas ang boses ni inay. At ang public hot spring resort. $15 para sa isang buong araw na pasilidad para sa kapakanan ng publiko. Paliligo, pahinga, pagkain, lahat kasama. Ilan ang mga homeless sa ating Vancouver na walang mapuntahan kapag taglamig, nagkagulo ang kapulungan. Sa huli, sinabi ni inay, 15 taon akong nagsilbi bilang education minister. Ngunit ako ay isang palaka sa loob ng balon. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakakita ng mas malaking mundo kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila. At yumuko si inay. Mga kababayan, paumanhin po. Ako ay magbibitiw sa pwesto. Natahimik ang lobby. Ang mga kaibigan ko nakatingin sa screen na may gulat na ekspresyon. Habang umiiyak, kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay inay. Ina, huwag po kayong umalis. Ipinakita ninyo ang tapang na aminin ang pagkakamali. Ngayon, pagkakataon nyo nang baguhin ang Canada. Pakiusap po. Makalipas ang 5 minuto, nag-reply siya. Olivia, salamat. Ipinagmamalaki ka ni inay. Kayo, lahat kayong 23. Hindi na ako magbibitiw. Sa halip, ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbabago ng Canada para maging tulad ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpasa ang Legislative Assembly ng isang emergency resolution, Special Committee for Benchmarking Philippine Public Infrastructure. Naglaan sila ng budget na $5 milyong. Simula 2025, sisimulan ang malawakang proyekto para sa transportasyon sa Vancouver. Iniulat ng CNN, The 23 Teenagers Who Changed the Country in a Week. Ang BBC ay naglabas ng pamagat na The Power of Truth. How Students' Honesty Sparked Political Reform. At pinili ako ng Tima Magazine bilang kandidato para sa Teen of the Year. Ngunit mas masaya ako sa ibang bagay. Ang paghingi ng tawad ni inay. Ang pagsasabi niyang, matututo siya. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Tinapos namin ang 2 linggong programa at dumating sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huli kong nilingon ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, tuluyan nitong binago ang aking pananaw at binago ang buhay naming lahat. Lumipad na ang eroplano. Sabi ni Emily sa tabi ko, Uy, gumawa talaga tayo ng kasaysayan, no? Tumango ako. Oo, ginawa natin. Tayong 23, magkakasama. Marso 2025, naglabas ang Netflix ng isang dokumentaryo. Ang pamagat, ang 23 na nagpabago ng lahat. Ginawa sa loob ng 3 buwan na may budget na $2 milyong. Ipinalabas ito sa 127 bansa at nakapagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang araw. Si Olivia Jones at ang kanyang 22 na kaibigan ay naging mga tanyag na personalidad sa isang iglap. Simula 2025, sinimulan ng Vancouver ang malawakang proyekto sa transportasyon. Paglalagay ng mas mahusay na sistema, pagpapaikli ng pagitan ng mga biyahe, at pagbibigay ng libreng wifi. Lahat ay ginawang modelo sa sistema ng Pilipinas at noong Hunyo 2025, binuksan ang unang pampublikong wellness center sa Vancouver. Ang pangalan, The Olivia Wellness Center. Bukas 24 oras, may entrance fee na $15. Naging patok ito sa mga mamamayan.
hindi nagbitiw si Education Minister Carol Jones. Sa halip, pinangunahan niya ang proyektong pagbabago sa public infrastructure at naging nanguna sa pagbabago ng Canada. Noong Oktubre 2025, tumanggap siya ng parangal mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon sa pampublikong serbisyo. Si Olivia Jones ay napili bilang isa sa 10 finalist para sa Person of the Year ng Time Magazine noong 2025. At sabay-sabay siyang nakatanggap ng alok na pumasok mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang isang maliit na paghihimagsik na nagsimula sa loob ng 48 oras ay nagbago sa mundo. Pinatunayan ng 23 na tinadeer na ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan ay kayang baguhin ang mundo.